Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 13, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 17, verse 20 hanggang 25. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula nang maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Malapit na magtaglamig dito sa lugar namin kaya kakaroon ako ng sipon. Medyo mahina na yung katawan natin pagdating sa lamig. Ang atin pong mabuting balita sa araw na ito ay yung tungkol sa paghahari ng Diyos or the kingdom of God. At dalawa yung kinausap o sa dalawang mga tao ang kinausap ng ating Panginoon. Ang una ay sa Pariseo na humihingi ng palatandaan o kaya sign. At yung pangalawa naman ay doon sa mga alagad. Doon sa mga Pariseo, sinabi niya na walang palatandaan dahil totoo naman na ang paghahari ng Diyos ay nagsimula na nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Kumbaga nandyan na sa kanilang harapan. Sabi nga, ang ating Panginoong Heso Kristo ay sabi niya sa sarili niya, I am the resurrection and the life. Kaya parang siya na rin yung kingdom of God. At nandun na nga sa kanilang harapan, pero hindi pa nila ito napapansin. At kapag tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating puso, yan ang simula ng paghahari ng Diyos sa atin. Kaya ngayon ang mga Hudyo, mga Jewish people hanggang ngayon, nag-aantay pa rin sila ng Mesiyas dahil hindi nila ina-acknowledge na si Jesus Christ is the Messiah. At yung pangalawa naman na sinabi ng ating Panginoon doon sa mga alagad, dahil ang sabi niya, ngayon ay pag nawala ako, darating ang araw na nanaisin nyo na makasama muli ako. Kasi mas maganda nung nakakasama ng mga alagad ang ating Panginoon dahil kahit na mga anong tanong na pwede nilang itanong ay madaling masagot ito ng ating Panginoon at lagi nilang makakasama yung physical na presensya ng ating Panginoon.
Pero ang sabi ng Panginoon, darating ang araw na hindi niyo na ako makikita at nanaisin niyo na makita ninyo akong muli. At kahit may magsabi man na nandun siya o narito siya, sabi niya, huwag kayong paniniwala sa mga ganon. Kasi darating muli ang ating Panginoon sa takdang araw na parang kidlat. Ibig sabihin, ang kidlat ay parang hindi mo ine-expect o hindi mo alam kung saan siya at kung kailan siya darating. At yan yung last judgment day. Pero ngayon sa panahon natin ngayon, malinaw naman sa atin na after natin na mabinyagan, na-receive natin ang Espiritu Santo at ito ay nananahan sa atin. At ito yung na gumagabay sa atin araw-araw. Itong Espiritu Santo is the third person in the Holy Trinity. At ito ay kumbaga kung ang God the Father has sent Jesus into the earth, Jesus Christ naman ay parang siya din yung nagpadala sa Espiritu Santo. Pero lagi namang nandun lagi ang three persons in one God. Kahit saan pa man ay nandyan lagi sila. Sa ating napakinggan ngayon ay malinaw na hindi katulad nung paghahari ng mga king o kaya mga warriors ang totoong kingdom ng ating Diyos o ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay hindi katulad sa paglupig sa mga kalaban sa digmaan. Hindi ganon. Iyon ay ang paghahari ng Diyos ay paglupig ng ating mga masasamang gawain o kaya yung mga masasamang espiritu na pilit na tayo ay ibinubulid sa kasalanan. At sa pamagitan ng Diyos, doon niya pinapakita kung paano niya tayo pagharian, kung paano natin napagtatagumpayan itong mga ganitong mga laban. Ito ay hindi laban sa mga physical na tao, kundi ito ay laban against the evil spirits o kaya yung flesh at yung world. So, yun yung tatlo nating kalaban, the devil, the flesh, and the world. At malalaman natin or mauunawaan natin na ang paghahari ng Diyos ay nananahan sa atin kapag itong tatlong ito ay napagtatagumpayan natin. Yun lamang po mga kapatid, nawa ay mayroon kayong napulot sa aking ibinahagi. Pagpalain po lagi tayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo bukas. Amen.